Si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr., ang Pangulo po ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP. Sir, magandang umaga po and Happy Chinese New Year. Hi! Magandang umaga rin sa inyo, Ted, at DJ Chacha, at Happy New Year din. Opo. At ito ho na naman po tayo. Meron na naman po nagpapanukala. Across the board po ito, legislated, 200 pisong dagdag sa arawang sahod. Ano po masasabi niyo po dito, sir? Alam mo kasi, kami, kagaya nun last year, nakita naman yun, may mga nag-file din, pero si Presidente mismo, talaga inano niya na, kumakain sa Tripartite Wage Board. Alam mo kasi, yung Tripartite Wage Board, tayo siyang kongreso rin. Noong time na nahahalata nila na dapat talagang pinag-aaralan yung wage increase na yan, at that time, pinakamababang minimum wage natin. Pero ngayon, nalampasan na natin lahat nila at tayo pinakamataas sa minimum wage dito sa ASEAN, ano? Ang problema riyan kasi, ang dapat maintindihan ng tao, ang affected pag nagtataas ng legislated wage increase, no? 16% lang of the 52 million in the labor market. Yung 84%, marami yan diesel folks, farmers, yan naman mga tricycle driver, jeepney drivers, lahat na nasa informal sector. Ang nangyayari, tataasan mo yung 16%, sakripisyo sa 84%. Hindi naman lalaki yung huli ng fishermen pagka tinaas mong wage. Hindi naman dadami ang ani pagka tinaas mong wage. Mga tricycle driver, alas magtataas ng wage na, hindi naman masisita naman. So yan, lagi na lang iniintindi natin yung minimum wage earner na kukunti lang naman, 10% lang. Pag ina-cross the board mo, inaabot ng pati distortion mga 16%. Tapos, sasabihin pa natin, exempt naman kayo mga micro. Yung micro, 90% ng ating enterprises. Pag in-exempt, sino pa matitira? Ba't kayo pa nagtataas? Ang gagawin lang naman ng mga may-ari na establishment, kung walang pakialam sa kita nila yan o benta nila, ang gagawin lang naman yan, papatong sa presyo, which is inflationary. Or, magbabawas ng tao. Or kung hindi pwedeng gawin pareho, nagsasara na lang. Kaya kailangan natin, Ted, employment generation. Tayo, nag-a-attract ng investment, pero napakarami natin problema. Kung ang iintindihin natin, laging yan. Pati mga investors, huli na tayo sa investment dito sa Pilipinas ang nangyayari, pupunta kaya in spite of the efforts, no? Attracting invest malay. Opo. Yung yung mataas na elektrisidad dito, maraming red tapes, nakatulong naman yung pagkakalagay ng ARTA, nababawasan na yan. Pero malaki ba, corruption, yan ang minibigyan sa atin. Saka yung mga erratic policies na ganyan. Pero alam mo, mga investors, alam nila na meron tayong policy na yung wage, may tripartite wage board na composed of MEDA, DOLE, DTI, workers, employers, at balansado yan, every year ginagawa yan. Bakit? Global election year, papasok na naman yung pasikata na naman, pataasan na itataas. Hindi naman mangyayari. Natakot pa mga investors, dyan mga ganyan. Kaya, pag namimili pupuntahan, punta sa Vietnam, Thailand, Indonesia, tayo, kawawa tayo. Huwag na sana dagdagan ng mga pasahan yan. Nabibinipisyo ng konti lang, sakripisyo ng kabilang. Opo. Sige po. So, kumbaga, sa simple pong salita, hindi ito counterproductive ito sa pangkalahatan ng ating ekonomiya. Ganun po yun, sir? Exactly, Okay. word counterproductive.
Opo, sige. Kaya pag tinanong mo lahat ng ekonomista ng gobyerno, kahit na economist of value sa labas, talagang against yan. Opo, At hindi man perfecto yung tripartite wage board, that is the nearest to reality that we can have. Sige po. So sir, hindi naman po ito na bago. 'Di ba? Kahit na po nung ilang nagdaang administrasyon at kongreso, meron nga nakalusot na 'di ba, sa lower house dati, hindi ho lumusot sa Senado. Lumusot sa Senado po, hindi naman po nakapasa. So ano po ang basa nyo dito? Dito po sa panukalang ito. I mean, to be more pragmatic about this, anong basa nyo rito? Wala na kung maiipit si Presidente dahil election, palagi ko, bibito yan kahit ay pasa din Dahil lahat ng economic managers niya will be against that. Alam nila magkakagulo. Ang inyo pong tansya dito, i-veto ito ng Presidente kasi po, pakiulit sir, medyo nag-choppy lang po kayo. Magkakagulo. Hindi kaya na ekonomiya natin. Yung inflation natin, bababa na sana, tataasan yan. Tsaka yung mga investors natin, pinakakulilan tanga tayo sa SER, lalo pang mababawasan. So magkakagulo ho kapag ito ay ipinasa sa usapin po na gugulo ang takbo ng ating ekonomiya? Para po dilegislate yung supply and demand. Yung sinasabing, let's abolish, repeal supply and demand. Parang gano'n ang ginagawa natin. Sige po. So, kaninyo kung maipasa i-veto. So, kayo ho ba'y nagtitiwala o naiisip niyo ba talagang ito ipapasa? Ilulusot bago po mag-adjourn ng Kongreso? Ngayon pong Pebrero 7 dahil ang kanilang balik po June na Kung susundin natin yung experience last year, si President mismo nagsabi, yung waste board mag-convene na kayo. Ginawa naman, nagtaas naman. Ngayon, ang problema, election year. Kaya hindi ko alam kung walang political pressures. I see, opo. So, ang inyo pong tansya rito, may kaugnayan po ito sa halalan? Well, ikaw ba, Ted, di ba naman tansya mo? O kaya, may kaugnayan ba ito sa trust and approval ratings ng ilang opisyal ng gobyerno? Palagay ko. Ang problema, hindi nila na-realize. Yung sinasabi 16% ang yung 84%, magagalit yan. Hindi na na-realize yun. Akala nila that is a popular bill. Unfortunately, pag na-realize yung mga farmers, yung mga fisherfolk, mga drivers, na yan ala silang pagbubunutan pag nagtaasa ng presyo, that will be counterproductive to them also. Opo. Sige po. And sa panghuli pong punto, sir, ito pong gantong mga pronouncement na nanggagaling po sa liderato ng bansa, kung ikaw na investor na nagmamasid nga, ito ba'y mga bagay na maaring magsabi na parang may instability sa go ahead, sir. Opo. Totoo yun. Dahil sumasama kami kumisan sa Presidente. Pag investor, unang-unang sinasabi, napaka-inatik ng policy nyo. Bigla na lang may naiisip, nagbabago. Hindi kagaya rin sa Vietnam, sa Thailand, Indonesia. Pag sinabi nila, maraming maraming bago na nagkalawin yung mga sinasabi ng policy. Pero sa atin, ganyan na nangyayari. Bigla, maraming naiisip bills na turn off yung mga investors. Opo, maliban nga sa kaninyo, hanggang ngayon po ay usapin pa rin po ng corruption, no? Corruption, saka yung red tape. Opo. Yung red tape, dahil doon sa ARTA, malaki na nabawas. Pero malaki pa rin ang tatahakin. Pero yung corruption, yun talaga perception sa atin sa labas ngayon. Opo. Kaya nga ang trato sa atin the worst country in terms of employment to invest. Yun ang trato sa atin. Opo. Top 10 tayo sa worst. Wala namang katotohanan yan. Opo. Sige po. So salamat po sa inyo pong panahon para mas maintindihan din po naman kung paano po natin dapat tanggapin ang ganito pong uri ng balita sa pananaw po
na isa rin po naman na hindi kumbaga hindi rin po naman natin dapat isang tabi po ang panig ng mismong nasa hanay ng negosyo. Salamat po, Ginoong Ortiz. Salamat, sir. Sige, maraming salamat din. At sa ating mga Apo, salamat po.